dahil 3 buwan na lang ang natitira bago ang festival. Nagkaroon ng matinding pressure. 4,000 manggagawa ang kinuha. Nagtatrabaho sila sa 3 shift. 24 oras na walang tigil. Ang mga bahagi ng gusali na dapat ay 6 na linggong ginagawa, pinipilit tapusin sa loob lang ng 72 oras. Dito na pumasok ang trahedya. Madaling araw, 3:00 ng umaga, November 17, 1981. Dahil sa sobrang pagmamadali, ibinuhos ang semento sa bawat palapag nang hindi hinihintay na matuyo ang ilalim na layer. Mabigat, basa at delikado. Bumigay ang scaffolding sa ika-4 na palapag. Bumagsak ang mga manggagawa sa quick drying cement. Marami ang agad na nabaon. Ang iba naman, ayon sa mga saksi, ay natusok sa mga nakatayong bakal o rebar. Isang public relations officer noon na si Nena Pidigno ang nakakita sa eksena. Ikinuwento niya ng isang lalaki. Kalahati ng katawan ay nakabaon pa sa semento pero buhay pa. Para hindi siya mawalan ng malay o mag-shock, pinapakanta siya ng mga rescuers ng mga Christmas carols habang sinusubukang hukayin. Isipin niyo yun, sa gitna ng semento, nakanta ka para sa buhay mo.